Marami ngayon kinakailangang pag-isipang mabuti itong Barangay Hinebra, pati na yung mga fans nila at ang unang-una dyan ay tungkol dito sa kalusugan at kalagayan ni Justin Brownlee. May inamin si Coach Tim Cone tungkol dito. Sinabi niya na ito si Justin Brownlee ay talagang sabihin natin medyo na burnout na. Dahil syempre, binigyan ng kredito ni Coach Tim Cone yung depensa ng TNT at ni Ronde Hollis Jefferson dito kay Brownlee. At totoo naman yun. Hindi tayo gumagawa ng excuse para sa Barangay Hinebra. Nanalo TNT dahil maganda talaga yung nilaro nila sa finals. Pero inamin ni Coach Tim Cone na na-burnout itong si Brownlee at ngayon ay pinag-aaralan nilang mabuti kung gagamitin pa siya sa Commissioner's Cup. Dahil habang ang TNT mahaba ang pahinga at yung ibang teams, itong si Brownlee ay magpe-prepare na para dito sa Gilas. Tandaan natin sa ang Gilas Tournament, meron silang laban dito sa New Zealand at pati na dito sa Hong Kong. Pagkatapos niyan ay mag-uumpisa na itong Commissioner's Cup. So, kailangan pag-isipang mabuti ng Barangay Hinebra kung gagamitin ba nila si Brownlee o ipapahinga muna. Dahil inamin ni Coach Tim Cone na medyo na burnout si Brownlee, baka senyalis siya na hindi muna nila gagamitin ito si Justin at hahayaan nila na magpahinga. Tandaan natin 36 years old na si Brownlee at hindi na siya katulad nung dati na pwedeng halos buong taon ay naglalaro ng basketball. Kaya ngayon yan ay isa doon sa mga kinukonsidera ng Barangay Hinebra. Bukod dito sa kalusugan ni Justin Brownlee at yung posible na pagpili ng panibagong import, ay ang Barangay Hinebra ngayon ay tumitingin na rin doon sa posibilidad na makipag-trade dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At ang isa doon sa tinitignan daw na posibilidad dyan ay makuha itong center ng Rain or Shine na si Kit Datu o kaya si Luis Villegas. Yan daw yung isang option na pinag-aaralang mabuti ngayon ng management ng Hinebra. Siyempre, pagdating dito sa Rain or Shine, medyo mahirap makipag-trade dyan. Hindi yan katulad ng Northport at Terra Firma. Dahil itong Rain or Shine, hindi yan papalugi sa mga trade. Tandaan natin, independent team ito. Kaya kung gusto ng Hinebra na makuha itong si Kit Datu, malamang starter ang hihilingin na kapalit nitong si Coach Yeng Giao. Obviously, hindi ititrade ng Hinebra itong sila Japet Aguilar, si Jamie Malonzo, si Scotty Thompson, si RJ Barrento, si Stephen Holt at si Maverick Misi. Hindi nila ite-trade yan. Ang problema kasi kung sino pa ang pwedeng maging available na ibigay ng Hinebra. Sa tingin ko doon sa mga assets ng Hinebra, ang pwede nilang ibigay talaga dyan ay itong si Ben Adamos. Dahil yan ay 6'7" na may 3-point shot. Mukhang yan ang babagay dito sa Rain or Shine na pampalit kung kapag nagretiro na itong si Bobelga. Pero ang tanong ay kung papayag ba itong si Rain or Shine, Coach Yeng Giao na i-trade si Kit Datu para dito kay Ben Adamos. Kung sakaling hindi pumayag si Coach Yeng Giao, posible na ibigay ng Hinebra din ito si Jeremiah Gray. O kaya naman, baka instead of Kit Datu, ang kunin nila ay itong si Luis Villegas o si Leonard Santillan. Marami kasing big men itong Rain or Shine. Kaya sa tingin ko dyan pwedeng pumili Hinebra. Pero obviously si Kaylan Tiongson hindi yan iti-trade ni Coach Yeng Giao. Sa ngayon, kung sakaling makuha ng Hinebra itong si Kit Datu o kaya si Luis Villegas, magiging maganda yan para dito sa lineup nila dahil obviously, mga dekalidad na big men yan. Bukod dito sa Rain or Shine, posible rin na sa Converge gumawa ng trade ng Barangay Hinebra para makuha naman itong si Ben Phillips dahil ang Converge ay isa pa doon sa mga teams na maraming center. Kaya sa ngayon, itong Barangay Hinebra, nagpaplano na talaga ng pagpapalakas ng kanilang lineup para dito sa darating na Commissioner's Cup.